Tatlong araw nang nananatili sa Baguio City ang bagyo. Malakas ang hangin, ulan at sobra pang ginaw doon. 2 batang nasawi sa pagguho ng lupa. Mukhang binalikan naman ng bagyo ang probinsya ng La Union. Simula kagabi, sumama muli ang lagay ng panahon. Isang dalagita naman ang pinangangambahang nalunod sa karagatan. Live mula sa Baguio City, may report si Katrina Son. Katrina? Jessica, halos 3 araw nga na hinagupit ng bagyong Lando ang lungsod ng Baguio at sa 3 araw nga na iyan ay nakaranas tayo dito sa Baguio ng napakalakas na ulan na sinabayan pa ng malakas na bugso ng hangin. Kung hindi nakatagilid at napinsala, tuluyan ng lumubog sa lawa ang mga bangka sa Burnham Park. Sa paligid makikita ang mga wasak ng istruktura at ang mga puno mistulang binalatan. Ito ang resulta ng magdamag na pagbayo ng malakas na hangin at ulan sa Baguio City, bunsod ng bagyong Lando. Sa Luwakan Road, nabuwal ang isang malaking pine tree at sumabit sa mga kawad at poste ng kuryente. Ang resulta, malawakang brownout. Mga 60% ang ng Baguio at Benguet ang walang kuryente as of the moment. Nagka-landslide din sa ilang lugar. 2 batang babae ang nasawi sa Purok 7, Takay Road, Fairview. Matapos bumagsak ang pader ng kanilang tinutuluyan. Durog na rin ang likurang bahagi ng bahay na ito sa Barangay Pinsaw matapos mabagsakan ng lupa at bato. Ang kotseng ito tumagilid matapos bumigay ang riprap sa Marcos Highway. Meron tayong naitalang casualties dito, 2 death at saka 2 injured. So mostly ang cases nun is due to landslide. Pag continuous rain tayo, expect natin na marami pang incoming report sa ating pamalahan. Sa La Union, isang dalagita ang pinangangambahang nalunod sa San Fernando. Kasama siya sa mga kabataang naligo raw sa dagat kahit pa malakas ang alon. Kasama ko na isa po na silip nila, yung ate ko po dito. Ba't hindi ba kayo pinagsabihan na hindi pwedeng... Wala naman po nagsabi sa amin na hindi pwedeng maligo. Bandang 6:00 pa ng gabi nagsimulang tumaas ang alon sa dagat, kasabay ng paglakas ng hangin sa lugar. Maraming mga residente ang agad na nagsilikas sa lakas ng hampas ng alon at hangin. Nasira pa ang ilang bahay. Yung ibang residente, binuhat na lang ang kanilang kubo para hindi maabot ng alon. May mga bahay po na halos natamaan po at nadaganan ng puno. Almost 100 na po. 99 po yung count na binigay sa mga damaged na houses, lalo po sa mga coastal na barangays natin. Mahigit 3,000 residente mula sa 21 barangay sa San Fernando, La Union ang inilikas dahil sa pagtaas ng alon sa dagat. May nakahanda namang ayuda ang lokal na pamahalaan para sa mga evacuee. Pagbaha sa barangay Sawa nang naranasan sa Kamiling, Tarlac. May mga residenteng natrap sa baha, maging sa barangay Bilad. Agad namang nagkasa ng rescue operations ang PDRRMO, PNP at Philippine Army. Bakit hindi po sila kagad lumikas, Mayor, bago tumaas ang tubig? Ayun po ang hindi natin alam. Siguro hindi nila expect na tataas ang tubig. Jessica, sa mga oras nga na ito ay medyo humina na nga yung ulan, gayon din yung hangin. Hindi na siya kasing lakas kumpara sa naranasan nga natin kahapon. Pero Jessica, in terms of yung sa electricity naman, kahapon raw nung kasagsagan daw ng bagyo ay 80% ng lugar dito nga sa Baguio at Benguet ang walang kuryente. At ngayon nga, 60% na lamang daw ang walang kuryente dahil raw yan 24 oras daw na nagtatrabaho yung mga otoridad dito para ma-ensure na agad-agad maibalik yung kuryente dito sa lugar. Jessica? Katrina, tama ba na simula nung linggo parang umiikot-ikot lang yung bagyo dyan sa Baguio? Kasi parang linggo, pumasok siya. Alam ko may mga nagsabi malakas na yung hangin. Tapos Lunes, malakas pa rin yung hangin at ulan. So parang kumbaga nandyan lang siya. Ayaw niyang umalis. Yes, Jessica, nung linggo, medyo umaambon-ambon pa lang dito sa lungsod ng Baguio pero nararanasan na nga natin yung may kalakasang hangin. Mostly nung linggo, hangin yung nandyan, Jessica. Come Monday naman, doon na natin naranasan yung napakalakas nga na ulan at napakalakas din na bugso ng hangin na medyo pumipito pa rin ito at nakakatakot nga yung tunog na yan, Jessica. At anong Tuesday o ngayon nga, Jessica, mula kaninang madaling araw hanggang kaninang hapon around 5 o'clock ay malakas pa rin nga yung ulan at yung hangin. Kaya nga
masasabi natin na parang umiikot-ikot lang yung bagyo dito nga sa lungsod ng Baguio at hindi pa rin siya umaalis sa lugar na to. Pero ngayong gabi ay humina na yung ulan, humina na rin yung hangin, kaya masasabi natin na medyo paalis na siguro sa lugar natin ngayon dito yung bagyo. Jessica? Kasi Katrina, ang kwento sa akin ng mga kamag-anak namin sa La Union, parang rumesback o parang bumalik yung bagyo doon eh. Naranasan nila nung linggo, tapos nawala, humupa, tapos kagabi daw, ayan na naman, nagsimula na naman. Parang bumalik lang. Pero sa Baguio, hindi siya at all umalis. Parang naramdaman ng mga taga Baguio at pati na rin ang mga taga Benguet, and I suppose in other places sa Cordillera. Sunday up to kanina, no? Jessica, actually parang nandyan lang siya. Kasi ang nangyari Sunday, nararamdaman mo na yung hangin at yung ulan, medyo mawawala ng konti. Tapos biglang lalakas na naman yung hangin at saka yung ulan. Come Monday naman, doon na talaga hindi tumigil. At tinuloy-tuloy niya na nga yung pagbuhos niya ng ulan, gayon din yung bugso niya ng malakas na hangin. So masasabi natin na nandyan nga lang siya, Jessica. Ano, minsan mararamdaman mo, biglang hindi, tapos biglang tinuloy-tuloy niya na, Jessica. Maraming salamat at ingat kayo dyan sa Baguio Katrina Son.